Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po, February 28, 2025, araw ng Biyernes ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng devotion natin ngayong araw ay paano lumalim sa Biblia. Special Series 4 of 10, Covenant of Grace. At ang paksa po natin ay magmumula sa Romans chapter 5 verse 15. Sinasabi po rito, "But God's free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many." O sa Tagalog naman po, totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una po dyan, the Covenant of Grace. First one is, Christ is the mediator of the Covenant of Grace. Kumbaga, ang ating Panginoon ang tagapamagitan. Ang ating Panginoong Jesus ang ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Kumbaga, ang ating Panginoong Jesus ang siyang daluyan ng biyaya. Di ba nga sabi nga sa verse, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kumbaga, ang Diyos, ang tanging Panginoong Jesucristo lang ang daan upang tayo maligtas at mapunta sa langit. Siya ang daluyan ng mga biyaya, daluyan ng awa, daluyan ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Sa ikalawa, Christ's perfect obedience satisfies the standard. Yung pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kalooban ng kanyang Ama ay ang pinaka-perfectong halimbawa kung ano nga ba yung tunay na pagsunod. Kumbaga, hindi yung will niya yung sinunod niya, kundi will ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At ikaw ulit, Christ offers eternal life through faith in Him. Once na nanalig tayo, once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, kalakip nun ay ang eternal life or everlasting life, buhay na walang hanggan, life after death. At para naman po sa ating applications ngayong araw, unang-una, believe that there is no other way to be saved. Maniwala tayo na walang ibang paraan para tayo maligtas kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ikalawa, believe that you are made perfect in Christ. At ikatlo, at ikauling katuruan ngayong araw is, or applications ngayong araw is, believe that you inherit eternal life through Christ. Yun nga, pati summarize yung ating devotion ngayong araw. Manampalataya lang tayo, maniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil yun ang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan at buhay na walang hanggan. Yun lamang po para sa araw na to, at para po tapusin ang ating devotion ngayong araw, tayo po'y sama-samang manalangin. Heavenly Father, thank you for the covenant of grace. I know that I could never meet your perfect standard, but Christ has done it for me. Help me to trust in Him alone for my salvation. When doubts arise, remind me that His obedience is enough. When I feel unworthy, remind me that I am made perfect through Him. Fill my heart with faith, joy, knowing that eternal life is your gift, not something I must earn. Strengthen my belief and help me share this truth with others. Thank you for your unchanging grace. In Jesus' name,
Amen. Yun lamang po para sa araw nito. Salamat po sa ating Panginoon at salamat din po sa pinasangkapan niya upang magbahagi ng kanyang mga salita na si Pastor Russell Ocampo. God bless us all. Ingat po tayo palagi.